Na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Laila De Lima at saka to si Congressman Erice. Nagpunta na po sa Supreme Court para questionin, no? Para po questionin ito pong program appropriations ng 2026 national budget. Yan. Usapan po natin yan. Pag-uusapan din po natin ngayon, ito po, no, ano naman po, ito pong si Boying Rimulya ay nagpahayag po na paiimbestigahan niya ito pong mga nagpapakalat ng fake news na siya raw po ay na-ospital. Malabo ang video, malinaw ang ano, talaga? Talaga malabo bang video? Ano lang nga po kung talagang malabo ang video. Malabo daw po ang video natin. Ano lang po para hindi po tayo maabala ng gusto. Kasi kung malabo po, lilinaw natin. Okay, tuloy na po natin. Pag-uusapan din po natin ito pong si Boying Rimulya na meron na po ngayon, nagpakita na po sa media, no? Kanina, medyo masigla na po ngayon si Boying. Yan po ang Boying na kilala natin. Pero paimbestigahan niya sa NBI yung nagpakalat na siya na ospital. Ayan. At syempre, ito pa po. Napilitan lang daw po si Erwin Tulfo na pumirma, pero ayaw niya raw po ng unprogrammed funds. Yan yung sinasabi natin. Bakit ka napilitan? Senador ka. Wala naman yatang namimilit sa mga senador. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na po natin. Ito po, unahin na po natin to kung ano po yung nauna rito sa ating kodigo. Okay, unahin. Nakakatawa talaga to si Erwin. Meron po kanina na kapiyan sa Senado. Kapiyan sa Senado yata to, no? Ayan. Siya po nananawagan po na sana zero unprogrammed funds, no? Ang panawagan niya po, zero unprogrammed funds, pero sa 2027. Ano ba naman yan, Senator Tulfo? Pakinggan po muna natin itong mga, at umangal pa siya. Hindi ko talaga maintindihan, eto si Bendalo Tulfo, hindi talaga maintindihan kung ano po yung ugali nitong tao na to. Okay, konti lang po. Pakinggan lang natin ng konting-konti lang. Di mag-file sila. Karapatan ho nila yun. Kung may nakikita silang hindi maganda, hindi tama, then let the Supreme Court decide. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, personally po, when I signed that, tinitignan ko ho yung program with heavy hearts, I signed it. Pakinggan nyo po sabi niya, when I signed that, tinitignan ko po yung unprogrammed signed. Unprogrammed appropriation, pero I signed it. Di ba? Magaling. Miyembro ako ng majority, vice chairman. Kala nga ba naman kukontra ako doon? Tignan nyo po yung katwiran niya. Dahil member ako ng may majority at vice chairman ako, alangan namang kumontra ako. Di po ba? Ano yan yan po para sa akin, no. Kung ayaw mo ng pinapipirma sa'yo, dapat hindi ka pumirma.
Simple lang po yun, Mr. Senator Erwin Tulfo. Pero my point is, it's very simple, di ba? Why will you have unprogrammed projects? Wala kang ang pera. Ba't mo ilalagay? Tama yun eh. Matutokso ka eh. Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Oh, 'di ba? Sa'yo na rin nagmula. Sabi mo, bakit ka magkakaroon ng unprogrammed funds wala kang ang pondo? Tama ka. Ang tanong ko naman sa'yo, bakit ka pumirma kung alam mo nang mali? Yan yung problema eh. Parang hindi kayo mga senador kung mga tuwiran eh. Kaya daw siya pumirma kasi member siya ng majority. Pag member ka pala ng majority, kahit alam mong mali, pipirmahan mo. Maganda naman yung katwiran mo. 'Di ba? Kulang nga tayo ng pera. Kulang tayo ng pera. Bakit pa tayo mag-unprogram funds? Correct. Tama ka ron. Ang tanong ko ngayon sa'yo, bakit mo pinirmahan? Bakit hindi ka nakipagdebate, ipinaglaban mo sana yung paniniwala mo na kung wala tayong pera, bakit pa tayo mag-unprogram funds? O, di ba? Ngayon, saan po magmumula yung unprogram funds natin na yan? Oh. Kaya nga po lumapit, mamaya natin itutuloy uli. Maganda po muna to. Kaya po meron issue ngayon na lumapit po itong si Laila de Lima at saka itong si Erice. O, mga dilawan po yan. Baka magtaka na naman kayo. Masanay na po kayo. Pag maganda po yung ginagawa, okay naman tayo. Hindi naman natin pinupuri. Actually, pupunahin ko yan eh. Pero dito muna tayo. So pumunta na po sa Supreme Court at naghain po, kinwestiyon po ng kampo ni Erice at saka nito ni Laila de Lima yung pagkakaroon po ng unprogram funds dito po sa 2026 GAA. Okay, ayon po kay de Lima at kay Erice, unprogram appropriation are lump sum discretionary standby funds kahit wala pa yung pondo. So wala pong pondo yan, pero yan po ay meron ng nilagay na nila dyan just in case na makahanap po sila ng pondo ay poponduhan po nila yan. Sabi po dagdag pa ni de Lima, magiging discretionary. Libreng-libre yung executive na sila mismo ang gagalaw. Sila ang magde-decide kung saan ilalagay, magkanong ilalagay. So dahil meron pong nakalista na unprogram fund, halimbawa, hindi ko po ay 150 billion, di ba? Meron pong 150 billion. Pag nagawan po nila ng pera yan, nahanapan po nila ng budget, pwede na po nilang gamitin yan kahit saan nila gusto. Ano po ang nilalabag yun? Okay, hindi yan po, lumalabag na po sila sa role nila ng executive, no? Lumalabag na po sila sa role nila sa Constitution kasi wala po sa role ng executive, ng presidente, wala po sa role ng presidente yung siya yung magpapasya ng budget. Yan po ay role ng Congress. Yan po ay role ng Senado at ng House of Representatives. Bakit merong unprogram funds para ang magpasya yung executive? Halimbawa po, nahanapan po nila ng pera. Pwede po ba nilang hanapan ng pera? Kapos nga po tayo. Sa tingin po ba ninyo hindi kayang hanapan ng pera yan? Sabi nga natin, kung gusto may paraan. Saan po magmumula yung pera niyan? Tuloy muna natin. Ang dami ng question. Sabi nito ni de Lima, kaya nga meron tayong separation ng powers. Ang Kongreso dapat nagbubusisi sa lahat ng mga ito. Hindi hayaan o hayaan lang ang ehekutibo na sila na talaga magde-decide lahat niyan kapag lump sum yan, si said. Ayun. So ito po ay lump sum na pera na ibinibigay na po ng Kongreso
yung kapangyarihan na mag-decide kung saan gagastusin. Hindi po ganyan yung naayon sa ating batas. Kaya sabi nila, ang constitutional yung pagkakaroon ng unprogrammed funds. At bago po magsimula tong 2025, bago po magsimula tong 2026 budget o paggawa ng budget ng 2026, no? Isa po yan sa mga sinasabi, pinagmamalaki ng mga senador na hindi nila papayagan. Hindi sila papayag na magkaroon ng unprogrammed funds dahil yan po, ayon sa mga senador, yan po ay pinagmumulan ng corruption o question. Ngayon, bakit po may unprogrammed funds na? Kala ba namin pinagmumulan yan ng corruption? Okay. Pinaalalahanan pa po ni Enrique na yung 2025 budget, ang unprogrammed funds, yan yung nagamit sa pinakamalaking nakawan sa bayan. So, ibig sabihin, ito pong 2026 budget ay hindi pa rin po natanggal yung nakawan sa budget na yan. Yung sinasabi nila napakalinis na ng budget dahil po sa unprogrammed funds, hindi pa rin po totoong malinis yung budget na yan. Meron pa rin kasi silang nanakawin. Bukod pa po dun sa mga allocables, bukod pa po ron, naipasok pa rin po nila. So wala po talagang pagbabago. Okay. Yan po ang sinabi ng dalawang lawmakers na to. Hindi po tayo nagsabi niyan, sila po. May allocable pa po, iba pa po to. Ito po yung unprogrammed funds. Okay, ngayon, balikan natin tong sinasabi ni Tulfo. Makakahanap ba ng pera? Tulfo, halimbawa, dahil may unprogrammed funds, pwede bang mahanapan niya ng pera? Ngayon matutokso ka Gagawa Matutokso ka. Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Wala nga tayong pera, di ba? Like I said, let's go back to my example. We're one family. Father, mother, okay, ito para sa edukasyon. Binabudget na ng tatay na. Ito para sa tuition ng ni Bunso. Ito para sa kuryente natin. Ito sa pagkain. Unahin mo ito para sa pag-hospitalization. Bakasyon natin, sabi ng panganay, bakasyon sa Boracay. Wala tayong pambakasyon. Yan parang ganun yung ang program Hindi siya kailangan Not needed. Parang yung sinasabing, yung program is a want, it's not a need. Yan malinaw po. Kaya po siya unprogram dahil hindi po siya gaanong kailangan. Pwede po siyang hindi ilagay dyan dahil kaya mo nga nilagay sa unprogram kasi kung kinakailangan mo yan, halimbawa, pampasweldo yan. Dapat ilagay mo niya sa regular budget. Hindi sa unprogram. Pero ang masakit nito, dahil nilagay mo siya dyan sa unprogram, kung makakahanap yung gobyerno, sabi kasi malinaw pag ang gobyerno ay nagkaroon ng sobrang pera, ibig sabihin, yung pera natin, sapat lang dito, gagawa pa ng paraan. Hindi po sapat, kulang pa po. Kulang pa po yung pondo natin, yung kikitain natin, kumbaga yung kinikita natin mula sa tax, kinikita po natin mula sa remittance ng mga OFW, kinikita po natin mula po sa export. Ayan. So, yung kinikita po natin, kulang pa po ngayon sa kasalukuyang budget. Tapos may unprogrammed funds ka pa. Saan po kukunin yung kasalukuyang budget, yung ngayong budget? Kukunin po yung ngayong budget, uutangin pa lang or magbebenta pa lang ng mga pag-aari ng pamahalaan. Deficit tayo So ngayon, dahil may nakalagay dyan sa unprogram lump sum, parang ang katwiran nila, magkakaroon lang naman ng budget yan pag nakahanap Sabi nga,
Paano kung nahanapan? Posible po bang mahanapan ng budget yung unprogrammed funds? Posibleng-posible. Bakit mo nasabi, Badong, na posible? Ito po, pakinggan natin. Okay. Sabi po ni Erice, yung unprogrammed appropriation ay magbebenta po. Kasi, ito po paliwanag lang natin Ang ating pong budget ay 6.793 trillion. Yan po yung regular. Regular po. So, dyan sa 6.793 trillion, ang meron lang yung sakita po natin, nakikitain, ibig sabihin sa tax, etc. Ang kikitain lang po natin ay 5.1 trillion. So, saan po manggagaling yung 1.6 trillion? Yun po ay uutangin na. Uutang po yung gobyerno para po mapondohan yung actual na GAA. Yun pong malaking budget natin sa General Appropriations Act, uutangin po yung 1.6 trillion. So, mapupunuan natin yun kung may mautangan tayo. Saan naman magmumula yung pondo na manggagaling na para sa unprogram? Ito po ang sinabi. Okay. Nasisiguro ko na mahirapang pondohan yan. Bakit? Out of 6.79 trillion, 5.1 trillion lang yung projected revenue. Yung 1.6 trillion na iuutangin, sabi ni Erice. Ang problema natin, humina yung ekonomiya natin. We are not even sure na ma-reach yung target na 5.1 trillion. Imposible kasi umabagsak yung ekonomiya. So yung target natin nakikitain na 5.1 trillion, baka hindi pa natin maabot dahil humihina po yung ekonomiya natin. Tapos humihina pati yung piso natin. So ano po ang gagawin natin? Ito po ang pagtatapat ni Erice. May mga kaibigan siya sa Department of Finance at sinabi sa kanya na nag-i-inventory na ngayon. Nag-i-inventory na po ng mga assets na pwedeng ibenta. So naghahanap na po sila ng maibebenta ngayon. Kaya talaga wala tayong katapusan. Pag natapos po itong pamamahala ni BBM, na ibenta na po ang lahat ng pwedeng ibenta. Grabe. Wala na matitira. Dapat alam nyo, dapat ang sinasabi, pinangatawan mo kasi Erwin Tulfo. Ito ang problema natin Yung mga senador natin alam na mali. Alam na may mali. It's a want, it's not a need. Alam na nilang mali na mayroong unprogrammed funds pero pumirma pa rin po sila with a heavy heart. Hindi po pangit pong pakinggan na nagsisimula pa lang yung taon, ipangungutang na natin yung budget natin, tapos meron pa po tayong mga katulad nitong unprogrammed funds. Nawawala ka, Boss Buds. Meron pa po nitong katulad ng unprogrammed funds na hindi naman po kinakailangan pero hahanapan po nila ng paraan para magkaroon ng pondo dahil kontrolado po nila. Napakasaklap. Tapos si Erwin, ang katwiran niya, ang sakit with a heavy heart. Anong uri ng senador to mga to? Baka tumakbo ang vice president yan. Yari tayo dyan. Okay, yan po ang masaklap na katotohanan
na iuutang pa po natin yung sobra, hindi pa po natin kinikita yan, yung budget natin. Pero meron pa rin po tayong unprogrammed funds na ayon sa nakakarami, pinagmumulan ng corruption, pero tinuloy pa rin po nila na ilagay sa ating GAA. What a government. Okay, eto naman po, may sinabi po dahil po kalat na po ngayon na ipapa-impeach po si VP Sara na naman. Meron po reaction dyan. Ito pong isang senador na ang minority floor leader. Yung pinuno po ng minorya sa Senado. Ito pong si Alan Peter Cayetano. Pag na-impeach si VP Sara Duterte, lalong magkagulo ang bansa. Mas maganda talunin nyo na lang siya sa 2028 election. Correct. Alam nyo, totoo po yan, no? Sa mga naghangad po na i-impeach si VP, malay nyo, yun din ang gusto nila, magkagulo na. Pag nagkaroon ng kaguluhan, pag ganun, nagkaroon naman po ng kaguluhan, pwede naman ala tatay niya, nung nagkaroon na ng kaguluhan, nagdeklara ng martial law. Baka yun naman ang habol nila. Totoo naman po yun eh. Pag in-impeach nyo po si VP Sara dahil sa walang hindi nyo nga masabi. Sa totoo lang po, kung ang dahilan lang po ni Redon, may mga inisa-isa po yung dahilan na bakit i-impeach. Basahin lang po natin. Ito po yung ni-research kanina ng mga taga Birada Aguila, yung amin pong mga producer. Ito po research nila. Basahin ko lang ng konti. Ito yung mga punto nila, bakit. Ayan, ayon kay Redon, ito po ayon kay Redon, ang impeachment ay hindi dahil sa proyektong ipapangako sa 2026 budget. Ang impeachment ay nakabatay sa paghanap ng katotohanan at pananagutan. Lalo raw usapin ng paggamit ng confidential fund. Hindi magbabago ang batayan ng impeachment kahit umabot sa 2026. Okay, dito po sa mga binasa ko, mga kapatid, no? Isa lang po yung malinaw na dahilan kung bakit nila i-impeach, no? Walang katapusang confidential fund pa rin. 'Di ba? Ngayon, ang question ko po, direktahan na po tayo. Dati po, nabigla po yung mga mamamayan kasi hindi po nila alam kung ano yung confidential fund eh. Sa tagal po ninyong binibintang na may anomalya yung confidential fund, mas matalino na yung mga mamamayan ngayon eh. No? Mas matalino na po yung mamamayan ngayon na magsasabi po na yung confidential fund, kaya na nila ipaliwanag yan. Kaya nga confidential fund eh. Dahil hindi dapat pinapaliwanag. Tanong, kung dahil lang may confidential fund, i-impeach nyo si VP Sara, bakit hindi nyo i-impeach ang ating Pangulo? VP Sara, 125 ang confidential fund. Sa ating Pangulo, 4.5 ang confidential fund. Bakit hindi nyo i-impeach yung mas malaki ang confidential fund? So, hindi po confidential fund ang dahilan. Di ba? Kaya nyo gustong impeach si VP Sara dahil politically, si VP Sara ang hadlang sa inyong sa inyong mga pangarap na maging presidente yung inyong manok. Kung sino man yung manok ninyo. Kung kayo po ay mga dilawan at kakamping, ang malamang na manok po ninyo ay si Risa Ontiveros o si Leni Robredo. Kung kayo naman po ay mga Marcos loyalists, malamang ang manok nyo kundi si Martin Romualdez, isa sa magkapatid na Remulla or isa sa magkapatid na Tulfo. Yan lang po ang tanging purpose niyan ng impeachment na yan para magkaroon ng tsansa. Wala kasing tsansa ang mga manok ninyo. 'Di ba? At alam na po ng taong bayan 'yan. Alam na po 'yan ng mamamayang Pilipino na
Hindi talaga seryoso yung impeachment. Ang tagal-tagal nyo nang sinasabihan ng impeachment. Wala naman kayong pinag-uusapan na kaso. Kung pagnanakaw po, ang gusto nyong palabasin, magnanakaw si BP Sara. Kung gusto nyong palabasin na si BP Sara ay matakaw sa pera, bakit hindi nyo po masabi na ninakaw niya yung ibang pondo? Tandaan po ninyo, dalawa po yung pondo ni BP Sara. Yung normal na pondo na bukas sa lahat, bukas para busisiin nyo, bukas para tignan nyo kung may nawawala, at yung confidential fund na hindi nyo pwedeng buksan dahil confidential. Kung magnanakaw si BP Sara, dapat may nakita na kayo na ninakaw niya dun sa hindi confidential fund. O, di ba? Hanggang ngayon, Mary Grace Piatos pa rin yung sinasabi niyo eh. Alam na nga ng lahat ng tao na alias yan eh. Okay. Yan po ang katotohanan ng buhay. Ngayon, punta po tayo rito. Kaya yan po, yung impeachment na yan, tama to si Alan Peter Cayetano. Hindi po papayag yung mamamayan na kayo magpapasya kung sino ang tatakbo. Sino ang pwedeng tumakbo. Magkakagulo lang. Talunin nyo na lang si BP Sara ng parehas. Okay, ito po. Nako, ngayon ko lang po nakita ang sigla po ni Boying Remulla, no? Sa totoo lang, ang tagal na panahon na hindi nagpakita ni Boying Remulla. Tapos may nabasa yung mga tao, kumakalat na siya ay na-ospital. Kaya ako hindi ko kinakagat yung mga... Yan po precisely, kaya hindi po ako nagpapatiuna-patiuna. Alam niyo po kung bakit? Alam ko po na itong mga to ay kakaibang klaseng mga kalaban. Hinahanapan na nga ng butas yung mga supporter ng Duterte. Hinahanapan na nga ng butas yung mga maka-Duterte. Nagpapahanap pa kayo ng butas. Diba? Yung mga nagpakalat po ng... ito, yung sinabi muna ni Boying. Pakinggan muna natin ng konti lang. Alam ko nabanggit na, pero kamusta po yung kayo? I think I'm okay. I work out every day. I sleep early. I wake up early. So, well, syempre, ano yan eh. Idle minds are devil's workshop. Yun eh. Ba't tayo magagawa kasi naghahanap sila ng i-storyhead. Tingin ko naman okay naman ako. Your message, sir, doon sa mga nagpapakalat na you're unwell. Hindi, pinapa-imbestigahan ko yan. Oo, pinapa-imbestigahan ko yan. Kasi, we've reached the limit of cyber libel already. Tingnan natin kung saan pupunta. Pinapa-imbestigahan ko yan. I'm asking the NBI to look into these allegations and this scuttlebutt. Okay, paimbestigahan na po ni Ombudsman Remulla na sa NBI yun pong mga nagpakalat na siya raw po ay in-hospital. Ganito naman sa akin yung take ko naman, Ombudsman Remulla. Wala namang problema, karapatan mo naman yan na paimbestigahan, karapatan mo naman na sabihin na hindi totoo na na-hospital ka. Kita mo naman, kitang-kita. Simple lang nga, di ba? Sabi ko nga, ginawa nga kitang halimbawa as Ombudsman Remulla. Kung pinaghinalaan na ang isang tao ay natigok na, magpakita lang, magpa-interview lang o kaya mag-press con lang, tapos na yung usapin, di ba? Okay. Ginawa nga kitang halimbawa kay BBM eh. Sa mga nagsasabi na, ang dami-dami nagsasabi na si BBM ay durugista. In fact, si President Duterte po nagsabi na bangag. Yung terminong bangag kay President Duterte. Kasama ba ako sa aso? Hindi. Pinaimbestigahan lang. Advance ka naman mag-isip. Sa'yo, kaso na agad. Okay. Diba? Ginawa kitang halimbawa. Sabi ko nga, si Remulla nga, pinaghinalaan na kung ano na nangyari. Nagpakita lang sa DCRH.
Ganyan lang din yung gawin ni BBM. Magpa-hair follicle lang din. Tapos na po ang usapin. Yan. Di ba? Kaya ibig ko sabihin, mga kapatid, bagamat maraming nananalangin, dahil nagpakita na sa Rimulya at ngayon po ay napakasigla na, ano pang pag-iisipan nyo ron? Alang nga naman maniwala pa rin kayo na nasa ospital pa rin, iyan na nga, buhay na buhay na. Ganun lang po yung pagpapakita ng katotohanan. Hindi mo na kinakailangang ispilingin. Pero, ito po ang problema. No? Mr. Ombudsman, napakarami pong naghihintay na makulong. Napakarami pong naghihintay na makulong yung mga malalaking isda. Okay naman yun. Isabay nyo na lang yung pag-iimbestiga. Pero pwede po ba unahin na ninyo? Total, matagal na yan. Katulad nung yung Garjola na sinasabi, di ba? Si Congressman Garjola. Matagal na pala, 2025 pa pala, meron ng rekomendasyon. Yung ICI na pakasuhan na sa ombudsman itong mga traktor na tinatawag kasama si Garjola. Meron na ring rekomendasyon na pakasuhan din yung ilang senador. O, unahin nyo na po yun. O kaya kung gusto nyo naman, isabay nyo na lang. ang pangit po kasi sa optics, ang pangit po kasi panoorin na mauuna na naman na maimbestigahan na naman tong mga nagsabi na nasa ospital kayo. Buhay na buhay ka naman. Wala namang problema dun. Tama yan, cyber libel, okay po yan. Ang problema po ito, tignan nyo naman po yung mga totoong kaso. Yung totoong pagnanakaw ang gusto po ng mga taong may matutuwa din naman dyan. Halimbawa, may makulong na mga nagpakalat na kayo na ospital. May matutuwa din, Chuck. Pero mas marami pong matutuwa sa inyo kung ang mapapakulong ninyo ay eto pong mga totoong magnanakaw ng pera ng taong bayan. Hindi po ba? Mas maganda po, Mr. Ombudsman, para naman po makabawi-bawi yung ating naghingalong rating ni Pangulong Marcos. Biruin nyo, eto po, kaya po tulungan nyo naman. Ibig ko sabihin, di ba? Tulungan nyo naman si Mr. President kasi SWS, -3. Nung tinanong si BBM sa -3, ano sagot ni BBM? Tungkol sa -3 na survey. Ang sagot po niya, marami pa naman darating na survey. Lumabas po yung Pulse Asia, -15. Ano ba may sagot dyan? Parang wala na akong natanda na isinagot dyan sa -15. Lalo na po nung -27 na. Ngayon, kalalabas lang po ng Publicus Asia. -27. Mr. President, Mr. Amba, hindi na nga pala sekretary.